Ito yung mga galit na galit kay Duterte ngayon eh. Parang nung araw iba ang sinasabi nila, purin-purin nila. Pero actually itong dalawa, ito si Gomez at saka si Katunying, parang naiba na to, kasi nga ito si Katunying dahil Iglesia ni Cristo ito, parang gustong isabit nitong administrasyon na ito ang iglesia, yung membro, kasi binabanggit nila yung iglesia na supposed to be hindi naman dapat. Pakinggan natin ito. Tatlo sila rito Improve yung nag-improve yung situation namin during the drug war. Hindi ka pwedeng lumapit sa drug pusher o sa drug lord na sabihin mo, pwede ho ba tumigil na ho kayo? Hindi mo pwede sabihin sa tumigil ka na. Ay babarili ka agad ng mga yan. Nagkakaputukan talaga. And that is really true. I can say that in my city, when I was mayor, nag-improve yung nag-improve yung situation namin during the drug war. Hindi ka Mariano, San Antonio, Nueva Ecija at iba pang mga barangay sa aming bayan. Tumino. Opo. Sasabihin ko ng diretso to. Opo. Didiretsuin ko at kaya nga kayo tinatanong ko. Kayo tatanungin ko, nung bang panahon ninyo, ano nangyari sa mga, nung panahon ni Duterte, ano ba nangyari sa mga barangay ninyo? Hindi po ba? Huwag tayong magkunwari doon. Oo. It has been the primordial duty of the committee which I head, the Committee on Dangerous Drugs, in the lower house, to help ang ating law enforcement agencies in the war against illegal drugs. Napakaswerte po ng Pilipinas dahil nagkaroon ho tayo ng pagkakataon na magkaroon ng isang presidente na ang advokasya ay labanan ang ating problema sa droga. Seen a lot of people, politicians, and people from the private sector who have always been announcing that ako ay kontra sa droga, ako ay kontra sa ganyan, but never na nagkaroon ho tayo ng isang leader na ipinakita ang kanyang leadership para labanan o mag-declare ng totoong gera sa droga. At walang iba ang pwedeng gumawa niyan kundi po si President Rodrigo Roa Duterte. Bihira ho tayo nakakita ng isang leader na bukod sa kanyang deklarasyon na war against drugs and war against criminality and war against corruption, meron pong ipinapakitang totoong datos. Kaya nga ho, meron tayong real numbers, PH, because that only indicates the real picture. And that real numbers tell everybody na ito ho ang totoong kalagayan ng ating bansa. Maglagay man ho tayo ng 100 President Duterte dito sa Pilipinas. Ngunit kung hindi masusuportahan ng private sector, hindi masusuportahan ng ating ahensya, palagay ko, hindi ho magsasucceed at hindi ho magiging victorious ang ating leader kung ganon. Nararapat lamang na atin siyang suportahan because he does not just worry about the present state of the country, but he worries about the future of this nation.